Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Isa po magandang morning muli Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa, sa buong mundo ngayong araw na ito ng Huwebes na po Hunyo sa East Town 2024. Silipin na po natin mga umarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Lahar rumagasana sa ilang lugar sa paligid ng Bulkang Kanlaon, mga lugar na isinailalim sa state of calamity na dagdagan pa. Arangkada Balita. Inflation rate noong Mayo sumirit sa halos 4%. Arangkada Balita. Krisis sa basura, pinangangabahan sa napipintong pagsasara ng landfill sa Tarlac. Arangkada Balita. Balita mula sa ibayong dagat, 8 katao patay matapos uminom ng alak na may methanol dyan sa Morocco. Arangkada Balita. Sa sports, Filipino swimmer Micaela Jasmine Moshtik wagi ng bronze medal sa 13th ASEAN School Games. Arangkada Balita. Balita naman sa mundo ng showbiz, Rabia Mateo itinangging nagpa-VIP treatment sa concert ng Korean pop star na si IU. Arangkada Balita. Abangan mamaya sa viral, kamag-anak na umattend ang graduation bitbit ang standee ng pumanaw na estudyante kinaantigan ng netizen. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na 5 sandali makalipas ang alas 5 na ng morning, kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Impila May Todong Lakas DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Kami po yung makakasama hanggang alas 6 po tayo. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. At sa detalye nga ng mga sumasambulat na balita, ilang mga residente sa barangay Biak na Bato sa bayan ng La Castellana sa Negros Occidental ang naapektuhan ng pagragasa ng lahar matapos ang pag-ulan na nagdulot ng pag-agos ng putik, mud flow, matapos ang pagputok nga ng Bulkang Kanlaon. Maliban dito, ilang kalsada sa naturang barangay ang hindi nadaanan o madaanan dahil sa pag-agos ng nasabing volcanic material. Dahil dito, nagpatupad na ng forced evacuation ang lokal na pamahalaan ng La Castellana at pinayuhan na rin ang mga residente ng barangay Masulog at Kabagnaan na naninirahan malapit sa ilog na maging alerto. Samantala, kinumpirma rin ng PHIVOLCS Mount Kanlaon Observatory ang pagdaloy ng tubig na may halong volcanic sediments sa Padudusan Falls na nasa lungsod naman ng Kanlaon sa Negros Oriental. Arangkada Balita. Sa kaugnay na balita, isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng La Castellana sa Negros Occidental kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay La Castellana Mayor Ramila Nicor Manglimutan, 6 na barangay ang naapektuhan ng pagsabog ng bulkan at dandaang mga residente naman ang pansamantalang nasa mga evacuation center. Bukod pa rito, ang mga napinsalang pananim
tanim at mga naapektuhang alagang hayop sa naturang bayan. Samantala, sinuspende na ng lokal na pamahalaan ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno maliban sa mga may kinalaman sa paghahatid ng basic health services, disaster preparedness at iba pang serbisyo. Binigyan din ng alkalde na layo nitong matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga empleyado, gayon din ng kanilang mga pamilya, maging ng publiko. Arangkada Balita! May 20,000 residente na sa Canlaon City, Negros Oriental ang naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Canlaon. Ayon kay Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas, nasa 370 mga residente na naninirahan malapit sa bulkan o nasa paanampo ng bulkan ang pinalika sa evacuation centers, pero kalahati sa mga ito ay nagpasyang manuluyan na lamang sa kanilang mga kamag-anak. Maliban dito, aabot sa mahigit 1,600 magsasaka sa nasabing lungsod ang naapektuhan ng pag-aalboroto ng bulkan nitong Lunes ng gabi. Nagmula ang mga apektadong magsasaka sa Barangay Pula, Masulog, Malaiba, Lumapaw at Linutangan. Kaugnay nito, tiniyak naman ng alkalde na gumagawa na sila ng mga paraan upang saklolohan o matulungan ang mga apektadong residente, partikular yung mga magsasaka. Arangkada Balita! Unti-unti nang nagsisibalikan sa kanilang mga tahanan ng mga residenteng lumikas matapos nga ang pagsabog ng Bulkang Canlaon. Batay naman sa monitoring ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council, aabot na sa mahigit 200 individual o 2,000 individual o katumbas ng higit 600 pamilya mula sa 2 rehiyon ang naapektuhan. Sa nasabing bilang, mahigit 400 pamilya o halos 1,500 individual naman ang nananatili sa 11 evacuation center, habang halos 200 residente ang piniling makisilong sa kanilang mga kamag-anak. Samantala, umabot na sa halos 1.3 million pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi ng NDRRMC sa mga naapektuhang residente. Arangkada Balita! Nilinaw naman ng FIVOX na hindi na muling pumutok ang Bulkang Canlaon mula nang mag-alboroto ito ng Lunes ng gabi. Gayunman, hindi pa rin po nila inaalis ang posibilidad na masundan pa yung pagsabog. Sa preham ng DWIC, ipinaliwanag ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na dahil sa pag-ulan ay rumagasa ang lahar sa ilang mga lugar sa Negros Island. Sa ngayon anya ay nananatiling nakataas ang Alert Level 2 o increasing unrest sa bulkan. Pero yung mga volcanic materials na na-generate, anong sumabog ito noong June 3, pwede pong ma-remobilize ito as lahar deposits. Kikita po natin yung mga pictures. May mga, kasi umuulan ngayon sa Canlaon Volcano at sa La Castellana, may mga pictures tayo na nakikita na nagkaroon ng lahar. So itong lahar, ito yung pinaghalo-halong abo at bato ng bulkan at tubig na bumabagsak mula sa dalisdis ng isang bulkan at dumadaan ito sa mga river channels. Din ito, patuloy na pinag-iingat ni Director Bacolcol ang publiko, partikular ang mga residente na malapit o nasa paanan ng Canlaon. Paalala nga sa ating mga kababayan na huwag pumasok doon sa permanent danger zone, at kapag malapit po kayo sa mga river channels, gusto kong paalalahanin ang lahat na kahit tayo ay nasa labas ng 4 kilometer permanent danger zone, mayroon pa rin tayong panganib na mga lahar kung tayo ay naninirahan malapit sa mga ilog na nagmula sa mga bulkan ng Canlaon. Yan po ang tinig ni FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol sa panayam ng DWIC. Arangkada Balita! Samantala, nagpatupad na ng price freeze sa LPG o liquefied petroleum gas at kerosene products. Ang mga lugar sa Negros Occidental at Oriental na nasa ilalim ng state of calamity dahil nga sa pagsabog ng Bulkang Canlaon. Ito naman ang kinumpirma ng DOE Department of Energy matapos sa ilalim sa state of calamity ang lungsod ng Canlaon sa Negros Oriental at bayan ng La Castellana sa Negros Occidental. Epektibo ang price freeze sa mga kerosene product at cylinder LPG na may bigat na 11 kilo pababa sa loob ng 15 araw simula ng magdeklara ng state of calamity. Ipinagbabawal ang pagtataas ng presyo ng mga naturang produkto, pero pinapayagan naman ang pagkakaroon ng rollback habang umiiral ang price freeze. Arangkada Balita! Malo na sa halos 23,000 hektaryang tubuhan
sa Negros Island ang naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Ito ayon sa Sugar Regulatory Administration ay makaraang tumaas ang level of acidity sa mga lupang sakahan matapos nga ang naganap na ash fall. Dahil dito pinangangambahan ng mga magsasaka, lalo yung mga sugarcane farmers na mabawasan ang sustansya at humina ang produksyon ng mga tubo. Samantala, umaasa naman ang SRA na maiibsan ang mga pag-ulang dala o dala ng dulot ng ashfall o abo. Arangkada Balita! May kaugnayan pa rin sa pagsabog nitong Bulkang Kanlaon. Binalaan naman ng BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga mangingisda sa Negros Occidental at Negros Oriental kaugnay sa posibleng maging epekto ng ashfall mula sa pag-aalboruto ng Bulkang Kanlaon sa mga fish pond at iba pang pangisdaan sa rehiyon. Kasunod nito, nilinaw ni BFAR spokesperson Nazario Briguera na ligtas pa rin kainin ang mga isda sa mga palaisdaan sa rehiyon kung hindi naman naapektuhan ng tubig at hindi nagkaroon ng massive fish kill. Samantala, tuloy-tuloy ang monitoring ng BFAR sa kalidad ng tubig at supply ng isda sa nasabing rehiyon. Arangkada Balita! Nagbabala naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa mga flight operator na iwasang lumipad malapit sa Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Kasunod dito ng pagsabog na nasabing bulkan kung saan itinaas na ang alert level 2. Ayon sa CAAP, posible pa rin pumutok ang Kanlaon na siyang maaring ikapinsala ng mga eroplano. Epektibong inilabas na abiso ng CAAP mula Hunyo 5 hanggang alas 9 ng umaga ngayong araw. Arangkada Balita! Sa iba pang balita at ito naman ay latest mula sa Filipino Mirror. Bagyang bumilis ang inflation ng bansa noong nakalipas na buwan. Batay naman ito sa datos ng Philippine Statistics Authority kung saan umabot sa 3.9% o halos 4% ang naitalang inflation nitong buwan ng Mayo kumpara sa 3.8% na naitala noong Abril dahil sa gastos nga sa tubig, o sa bahay, kuryente, gasolina at iba pang produktong petrolyo. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, ito na ang pinakamabilis na pagmahal ng mga bilihin at serbisyo mula noong November 2023 na sumampa sa 4.1%. Gayunman, mas mababa pa rin ang inflation rate noong Mayo kaysa sa 6.1% na naitala sa kaparehong panahon noong 2023. Arangkada Balita! Sa oras na 15 sandali makalipas ang alas 5 na ng morning, tanggap po tayo ng ilang mga pagulat buhat sa labas ng impilan. SOGI Bill, handang paamyandahan upang umusad na sa Senado. Ang kabuuan ng detalye buhat kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Handa at bukas si Senator Risa Ontiveros sa panukalang amendment sa sinusulong niya na SOGI Bill. Ayon kay Senator Ontiveros, game siya kung amyenda ang gusto ng mga kasamahan niya na senador para umusad ang naturang panukala. Kaya ayon kay Ontiveros, sana ay hayaan na ma-report out o ma-sponsoran na sa plenaryo ang SOGI Bill para pagkatapos ng period of interpellation ay pwede nang pag-usapan sa period of amendments ang mga gustong amendment ng mga kasamahan niyang senador. Marami anyang amyenda na handang gawin kaugnay sa usapin ng academic freedom, parental authority at iba pa. Kahit anya sa nakalipas na kongreso ay sinabi niya sa mga kasamahang senador na bukas siya na maamyandahan ang SOGI Bill. Noong pang December 2022 na aprobahan sa Committee on Women ang SOGI Bill pero hanggang sa ngayon ay nananatili ito sa committee rules kaya hindi pa na ipipresenta sa plenaryo ng Senado. Ang kay Ontiveros, kinausap na niya si bagong may majority leader
at bagong Rules Committee Chairman Francis Tolentino ukol sa matagal nang nakabinbin na committee report sa Rules Committee hinggil nga sa SOGBL at nangako naman daw si Tolentino na titingnan ang status ng naturang panukalang batas. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sandala ko tayo ng latest report mula sa Kaap. Kaugnay ito sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Narito ang report ni Patrol 45, Raul Esperas. Nagpalabas muli ang Civil Aviation Authority of the Philippines ng panibagong Notice to Airmen o NOTAM para sa mga commercial pilot na daraan sa paligid ng Mount Canlaon. Sang-ayon kay Eric Apolonio, ang tagapagsalita ng CAAP, layunin ng nasabing Notice to Airmen o NOTAM ay upang bigyan ng impormasyon ang mga commercial pilot na umiwas sa paligid ng Mount Canlaon. Gayunpaman, pinapayuhan din ng CAAP ang mga pasahero na apektado ng kanselasyon sa mga nakalipas na araw na makapag-ugnayan sa kanilang airline upang malaman ang status ng kanilang biyahe. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impilang may todo lakas, DWIC. Arangkada Balita! Samantala, pagbuo ng action plan kontra online child abuse cases, ipinag-utos na ni Pangulong Marcos. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Patrol 13, Gilbert Perdes sa detalye. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Center Against Online Sexual Abuse and Exploitation of Children o yung OSAEC at Child Sexual Abuse and Exploitation Materials o CSAEM na magsubite ng action plan para labanan ang nasabing mga krimen laban sa mga bata. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Attorney Margarita Magsaysay, Executive Director ng mga nasabing lupon, nasa isinumiti nilang action plan na kasaad ang 6 na pundasyon para sa ipatutupad nilang mga aksyon o programa kaugnay ng mga ito. Unaan niya rito ay ang pagpapahusay sa kanilang referral pathways mechanism o ang tamang ahensyang hahawak sa reklamo, mas mahusay na capacity building o ang pagtiyak ng mga alagad ng batas ay may sapat na kapasidad at gamit para sa gagawing investigasyon, mas mahusay na komunikasyon para makapagsulong na mas maraming paipagtulungan sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan at iba pang sektor. Ayon pa sa opisyal, kasama rin sa pundasyon ang nagkakaisang responsibilidad na labanan ang iba't ibang krimen o sama-samang aksyon para protektahan ng mga bata sa lipunan laban sa mga nasa likod ng gantong uri ng pag-abuso at krimen. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may totong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala sa oras alas 5:20 ng umaga, ang gobyerno raw pinakakalma kaugnay sa panibagong insidente sa West Philippine Sea. Alamin natin ang kabuoang report. Hati ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Dapat na manatiling kalmado ang gobyerno sa kabila ng panibagong pambubuyo ng China at pang-aagaw pa ng supply para sa tropa ng pamahalaan sa Yungin-Shola. Ito ang naging panawagan ni Senate President Chis Escudero sa pamahalaan. Sinabi ni Escudero na umaasa siyang may dadaan pa rin sa dialogo at mapayapang pag-uusap ang usapin sa West Philippine Sea upang hindi humantong sa giyera. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Escudero. Tila dagdag escalation ito, subalit sana ang aking hiling at panalangin manatiling mahinahon ang magkabilang panig ang ating bansa at ang bansang China, anuman ang uri ng opensibang ginagawa nila tulad ng pag-agaw. Sana huwag patulan ng ating bansa. Nalulitin ko, walang may gusto ng anumang uri ng digmaan na sumiklab dito sa rehiyon natin at lalong-lalo na kung magiging battleground ay ang ating bansa, hindi naman ibang lugar. Ibang pag-usapan ang napipindot digmaan kung yan ay sa sarili nating lupain at kumpara sa pinag-uusapan digmaan sa ibang lugar. Samantala, umaasa rin ang
Leader ng Senate na huhupa na ang tensyon sa West Philippine Sea at magkakaroon ng pagkakaunawaan sa issue. Nananatili rin anyang opsyon ng pamahalaan ang paghahay ng protest kasabay ng paghikayat na talakayin ang usapin sa ASEAN Regional Organization dahil ito ang nakakasaklaw sa ating bansa. Hindi anya kilalang political na asosasyon ang ASEAN, subalit forum pa rin ito para mapag-usapan ang anumang nagaganap na sa parting ito ng ating mundo dito sa ating rehiyon. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, right sizing sa hanay ng PNP, suportado ni PBBM. Babalik si Patrol 13, Gilbert Perdes. Nagpahayag ng solidong suporta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa plano ng Philippine National Police o PNP na magpatupad ng right sizing sa kanilang hanay. Ito upang ma-maximize daw ang police force at mapataas ang police visibility sa buong bansa. Sa ikalawang command conference sa Campo Crame, sinabi ng Pangulo na sa parang ito maiwasan ang pagdoble ng mga trabaho at responsibilidad sa puwersa ng pulisya. Sinabi ni PBBM na sa pamamagitan din nito ay mapapalakas ang mga programa at proyekto ng organisasyon sa mga komunidad. Samantala, sinabi naman ni DILG Secretary Benhur Abalos na ang plano ng pamahalaan malinaw na mabalangkas ang functions, investigasyon at operasyon ng mga PNP personnel. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Nalalako naman natin ang ilang pang mga balita mula naman sa ating Metro Patrol reporters. General Aviation at Flying School Facilities sa Plaridel, Bulacan ililipat na. Alamin po natin ang iba pang detalles. Ulat na ito ni Kuya Louie Angeles. Kuya Louie, good morning! Yes, good morning. Ililipat na sa IPA Zambales ang General Aviation at ang Flying School Facilities na nasa Plaridel Airport sa Bulacan sa kasalukuyan. Ayon kay Engineer Glenn Tripulca, Civil Aviation Area Manager ng Civil Aviation Authority of the Philippines CAAP sa Plaridel Airport, bunsod ito ng pagiging masikip na ang paligid ng nasabing aviation complex na itinayo pa noong panahon ng mga Amerikano. Layunin din ito na mailigtas sa disgrasya ang mga mamamayan dito at ang mga nag-aaral pa lamang na sa pagpapalipad ng eroplano. Higit sa lahat, paghahanda na rin ito upang hindi magkaroon ng conflict sa magiging air traffic o flight plan ng mga eroplano na lalapag at lilipad mula sa ginagawang New Manila International Airport sa Bulacan, Bulacan. Mula rito sa Bulacan, ito si Metro Patrol Louie Angeles para sa impilang metodong lakas. Dito WIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Babalik po ang Arangkada Balita makalipas lamang po ay ilang mga paalala ang oras. Ate Susan Heronimo, 5:26 na. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita! Sa oras ng ganap ng alas 5:32 na po ng morning, tayo po ay nasa ikalawang sigwada na po ng Arangkada Balita. Sa pagkakataon ito, tayo po ay tumanggap ng pag-uulat-bot sa probinsya. Number 3, Regional Most Wanted Person, Timbog sa Isabela. Mula Ilocania, Manong Ronald Idol, Cabsat Domingo. Isa namang matagumpay na operasyon ang naisagawa ng PNP Isabela sa pagkakaresto ng isang driver na tinaguriang top 3 regional most wanted person sa kasong rape in relation to Republic Act 7610 as amended by Republic Act 11648 at rape may bisexual assault sa Barangay Dalao, Cordon, Isabela. Kinilala ang suspect na si alias Kumlon, 37 years old, may asawa, residente ng Barangay Ligaya, Aglipay, Quirino. Napagtagumpayan mahuli ang nasabing suspect ng pinagsanid na person ng Joint Tracker Team ng Aglipay Police Station Lead Unit kasama ang RIU2, PIU
QPPO, First QPMFC at Cordon Isabela o Cordon Police Station mula sa supervision ni Police Colonel Lee Allen Bading, Provincial Director sa bisa ng mandamiento de arresto na inisyo noong May 22, 2024 ni Honorable Remali Corbe Cardenas, Regional Judicial Region Branch 32, Cabarugis, Quirino, sa kasong nabanggit na walang irregularang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ang sospek ay ininformahan sa kanyang mga karapatang bilang isang akusado na naayon sa ating saligang batas at kasalukuyang nasa kustodya ng Aglipay Police Station ang nabanggit na sospek para sa dokumentasyon at naayon disposisyon bago ito i-turn over sa korteng pinagbulan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat para simpit lang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Alright, maraming salamat si Manong Ronald Idol Cabset Domingo at bago tayo magpatuloy pa sa ilang pang mga balita, ay alamin ho muna natin kung ano na ho ang magiging lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Nasa kabilang linya si Rhea Torres. Magandang morning, Rhea. Yes po, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan po ay umiiral ang hanging habagat at nakakaapekto sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Asahan po natin ngayong araw magiging maulan sa malaking bahagi ng Luzon, pati na rin sa may western sections ng Visayas at Mindanao. Asahan po natin mga kalat-kalat mga pugulan, pagkidlat at pagkulog at pinag-iingat po yung ating mga kabayan dahil posible din po yung mga pagbaha o biglang pagbaha o pagguho ng lupa, dulot ng katamtaman hanggang sa paminsan-minsan malalakas na mga pag-ulan. Sa nalalaming bahagi naman po ng ating bansa, patuloy pa rin yung mainit na panahon at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms o mga panandaliang buhos ng ulan. Kadalasan po yan sa hapon o sa gabi. At sa patuloy na pag-iral nitong hanging habagat, asahan po natin hanggang sa darating na weekend ay malaking bahagi pa rin po ng ating bansa ay makakaranas ng maulan na panahon. Agwat po ng temperatura sa Metro Manila ngayong araw, maglalaro mula 24 hanggang 32 degrees Celsius, 17 to 23 para sa Baguio City, 26 to 33 sa Metro Cebu at 25 to 33 degrees Celsius naman para sa Metro Davao. Samantalang sa kalagayan po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin ng ating bansa. Asahan pa rin ang banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon, kaya malaya pa rin po mga kapalaot yung ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat, iba yung pag-iingat lamang po sa mga offshore thunderstorms o yung mga pagbuhos ng ulan sa karagatan. At sa ngayon po, wala din tayong binabantayan na bagyo na sa loob na, o labas ng ating Philippine Area of Responsibility at wala din po tayong inaasahan na bagyo na posibleng makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa sa mga darating na araw. Yan naman po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Maraming salamat, Binibining Rhea Torres mula dyan sa Pag-asa. Samantala, sa oras na alas 5:37 ng umaga, psychosocial activities ikinasan ng DSWD. Alamin po natin kung para saan ito mula sa report ni Metro 30, Jelly Mendez. Nagsagawa ng psychosocial activities ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6 Western Visayas para sa mga kabataang nasa evacuation centers na biktima ng pagputok ng bulkang Kanlaon. Alinsunod dito sa direktiba ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na iprioridad ang maayos na pamumuhay ng mga apektadong pamilya sa Negros Oriental at Occidental, partikular yung mga internally displaced persons. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary for Disaster Response Management Group at spokesperson Irene Dumlao, ang probisyon ng psychosocial intervention ay isinasagawa ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4 Case Managers at ng mga miyembro ng Sustainable Livelihood Program o SLP sa pakikipagtulungan na rin ng La Castellana Municipal Social Welfare and Development
Development Office. Una nang sinimulan ang psychosocial intervention sa evacuation center sa La Castellana Elementary School na layong protektahan ang bawat apektadong individual. Samantala, ang lokal na pamahalaan ng La Carlota City ay naglaan ng complete facilities sa mga evacuation centers na pakikinabangan ng mga residenteng nagsilikas. Batay sa pinakahuling datos ng DSWD Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, kabuuang 558 na pamilya o katumbas ng 1,933 na individual mula sa 16 na barangay sa Negros Occidental ang apektado ng pagputok ng bulkan. Sabi ni Ase Kadumlao na may 372 na pamilya o katumbas naman ng 1,252 na katao ang pansamantalang nanunuluyan sa iba't ibang evacuation centers sa mga nasabing lugar. Patuloy naman ang DSWD Field Office 6 sa pagbibigay ng food and non-food items kabilang na ang mga sleeping kits, hygiene kits at family food packs sa mga apektadong pamilya. Ito si Patrol 30 Jelle Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Matalatanggap naman tayo ng pag-uulat buhat sa probinsya. 4 na pulis at sibilyang kinasuhan dahil sa pagnanakaw. Ito yung nakita rin sa video. Pagnanakaw sa bahay ng isang profesor sa Imus, Cavite. Detalye mula Calabarzon, Arman Cambe. 4 ng police officials mula Calabarzon PNP at isang sibilyan ang tuluyang kinasuhan ng robbery sa DOJ kahapon matapos maghain ng reklamo sa National Police Commission. Si retired Professor Rebecca Kawili ang may-ari ng bahay sa Imus, Cavite na persahan pinasok ng mga pulis dahil umano sa pag-iingat ng shabu. Ayon kay Atty. Owen De Luna na Polcom Calabarzon Director, ang 4 na akusado na hindi muna pinangalanan ay naharap sa mga kasong unlawful arrest, violations of domicile at planting of evidence na kinatigan ng DOJ. Now, narito ang 7 pulis na isinangkot sa nasabing pagnanakaw ay naunang dinismiss ng PNP sa serbisyo noong nagdaang taon. Bukod sa mga kasong kriminal, naharap pa rin sa kasong administratibo ang 4 na akusado. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat para sa MP na may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Ibaw rin paksa ng mga balita, maaaring lumampas ang inflation ng bansa sa 4% sa mga susunod na buwan. Ito ang binabala ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa gitna na rin ng masamang lagay ng panahon at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Gayunman ay inaasahang babalik ito sa target inflation ng pamahalaan para sa 2024 at 2025. Pagdating nito, maaaring mang bumilis pa ang price pressure dahil sa mataas na pasahe, presyo ng pagkain, singil sa kuryente at mahal na presyo ng mga produktong petrolyo sa international market. Arangkada Balita. Sa iba pang balita, nangangamba ang 120 lokal na pamahalaan na magkaroon ng krisis sa basura kapag tuluyang naipasara ang Kalangitan landfill dyan sa bahagi ng Capas, Tarlac. Ito'y dahil aabot sa halos 2.5 milyong kabahayan mula sa mahigit 130 mga lungsod at bayan ang maapektuhan kapag ipinasara ang pinakamalaking landfill sa bansa. Dahil dito nagpadala ng liham ang mga naturang local government units dito kay Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga upang hilingin ang pansamantalang pagpapatigil sa pagsasara ng pasilidad habang wala pang nahahanap na alternatibong dump site. Kaugnay nito, umapila si Capas Mayor Rosel Rodriguez para sa extension ng operasyon ng naturang landfill dahil wala pang budget ang kanilang munisipyo para sa mga basura. Samantala nangako naman ang lokal na pamahalaan ng Bamban. Kilala niyo na kung sinong mayroon dyan. Nagagawin nila ang kanilang makakaya upang hindi maapektuhan ang mga kalapit na lugar sa mga basurang nanggagaling sa nasabing munisipyo. Arangkada Balita. Samantala, sa latest ng Filipino Mirror, posibleng matapyasan ng 6 pesos hanggang 7 pesos
ang kada kilo ng presyo ng bigas. Ito'y batay sa pagtaya ng Philippine Statistics Authority o PSA kasunod ng pagbibigay ng go signal ni Pangulong Bongbong Marcos para tapyasan ang taripa ng imported na bigas ng hanggang 15% mula sa 35%. Ayon kay PSA National Statistician, PSA Chief Claire Dennis Mapa, magre-resulta rin ito sa mas mababang rise inflation na siyang pangunahing nakaaambag sa pangkalahatang inflation sa bansa. Gayunman, iginit ni Mapa na kailangan pa rin bantayan ang ilang sanhi gaya ng mataas na palitan o yung mababang halaga ng piso kontra dolyar na maaaring makaapekto sa presyo ng bigas. Batay naman sa monitoring ng PSA, patuloy na bumabagal ang pagbaba ng presyo ng bigas sa mga pamilihan. Arangkada Balita! Kumpiyansa naman ang mga rice retailers mula dyan sa Pasig City Mega Market na kayang pababain ang presyo ng bigas matapos na aprubahan ang bawas taripa sa mga imported na bigas. Ayon sa mga vendor, nasa 60 pesos ang kada kilo ng ilang imported rice mula Thailand, Vietnam, maging ang variety na Coco Pandan. Aminado rin ang mga rice retailers na hirap silang maibaba ang presyo ng bigas sa 50 pesos kada kilo dahil mahal din ang singil ng kanilang suppliers na nagbabagsak sa kanila ng bigas. Gayunman, sinabi ng mga nagtitinda na posible lamang na maabot ng pamahalaan ang 29 pesos na kada kilo ng bigas sa oras na maibalik sa mga pamilihan ang bigas mula sa National Food Authority. Arangkada Balita! Magbabalik po muli ang Arangkada Balita makalipas lamang po ang ilang mga paalala ang oras. Good morning po, Mayor Mike Rama po ng Cebu City, 5:45 na. Arangkada Balita! Sa pagpapatuloy pa ng ilang pa mga pahabol na balita, tinawag ng grupong Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated na pananaksak sa likuran pagtatraidor ng 3 milyong magsasaka sa bansa ang pagbabawas ng taripa sa imported na bigas ng 15%. Ayon kay FFFC National Manager Raul Montemayor, tinanggalan ng National Economic and Development Authority o NEDA mga stakeholders sa agri-industry ng tunay na konsultasyon at due process. Ipinaliwanag din ng grupo na kalimitang mayroong pagdinig ang Tariff Commission kapag may panukalang baguhin ng taripa at ibibigay ang rekomendasyon sa NEDA Board. Pero hindi ito nangyari. Idinagdag na National Manager ng FFC na hindi nasunod nga ang nabanggit ng proseso bago ibaba ang desisyon. Arangkada Balita! Sa kaugnay na balita, wala ng direksyon ang gobyerno na palakasin pa ang lokal na produksyon sa Pilipinas. Ito naman ang binigyan din ni Sinag Chairman Rosendo So matapos naaprubahan ang bawas taripa sa mga imported rice. Sa panayam ng DWIZ, pinaliwanag ng Sinag Chairman na tataas pa sa susunod na taon ang importasyon sa bigas dahilan upang mawalan naman anya ng gana ang mga magsasaka na magtanim at malabong maabot ang sapat na supply ng bigas. Matatandaan ngang umabot sa 3.8 million metric tons ang inangkat na imported rice mula sa ibang bansa. Wala nang direksyon ang ating gobyerno na palakasan ang ating local production. Remember, 5 years ago, ang in-import lang natin 1.5 million. Ngayon, umabot na ng 3.8 million metric tons. Kung tuloy-tuloy ito, taas pa yung importation niya. Ang sale namin, abot ng 4 million metric tons itong taon pala. So next year, laki pa yung import na mangyayari. Time which talong maraming tatanim sa ating bansa. Mabawasan yung area, hindi rin makakatulong dun sa production natin, yung tinatarget natin na self-sufficiency. Dagdag pa ni Engineer So na walang katiyakang mapapababa ang presyo ng mga agri-products kahit bumaba ang taripa sa mga produkto.
Kagaya niya, yung karne ng baboy, bilang pa, bumababa yung presyo sa palengke, yung karne ng baboy, di ba, mataas pa rin. So, yung mechanically deboned chicken, for example, yung tarifa niyan dapat 40. Yan, nasa 5% ulit. Kaya hindi naman bumaba rin yung produkto na, yun ang sinasabi natin, walang iyakan. No? Yung pagbaba ng presyo, mas bumaba yung tarif kung may assurance na bababa yung presyo. Yan po naman ang tinig ni Sinag Chairman Engineer Rosendo So sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Samantala, umabot umano sa mahigit 20,300 Pilipino ang namatay sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob lamang ng 17 buwan o 4 na po ang namatay kada araw. Itong lumabas na impormasyon sa isinagawang investigasyon ng House Committee on Human Rights sa pagdinig kahapon o mas mataas sa 6,200 na kinilala ng Administrasyong Duterte na death toll sa war on drugs sa 6 na taong termino nito. Sa committee hearing na pinamumunuan ni Manila 6th District Representative Benny Abante o binasa ng human rights lawyer na si Attorney Chel Jokno ang bahagi ng extended resolution ng Korte Suprema kaugnay ng mga nasawi sa war on drugs na mula sa tanggapan ni Duterte. Ayon kay Attorney Jokno, nabanggit sa resolusyon ng 2017 Year-End Accomplishment Report ng Office of the President sa kasong Amora versus De La Rosa o dating PNP chief at ngayon Senator Ronald De La Rosa na inihain noong 2018. Gayunman ang tanungin ni Abante kaugnay ng 6,200 na opisyal na bilang ng nasawi, aminado si Jokno na hindi nito alam kung saan nanggaling ang nasabing numero. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, mark our calendars. June 12 ay syempre talaga namang holiday yan. Ano kasi Independence Day. Ito pa ang dagdag, ha? Idineklara po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang June 17. Yan po ay araw ng Lunes bilang regular holiday upang bigyan daan po ang pagdiriwang ng Idil Adha o Feast of Sacrifice. Batay po sa Proclamation number 579 na nilagdaan ng Executive Secretary Lucas Bersamin na may petsang June 4, nakasaad na ang Idil Adha ay isa sa dalawang pinakamahalagang pista o pagdiriwang ng relihiyong Islam o mga kapatid nating Muslim. Binanggit din sa proklamasyon na ginawa ang deklarasyon kasunod nga ng rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos batay na rin sa 1445 Hijra Islamic Lunar Calendar. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Habol po natin ito, 8 katao ang patay habang 81 katao ang patuloy na inoobserba matapos makainom ng alak na may halong methanol. Diyan po yan. Grabe naman yan. Sa Morocco, isinisisi ng mga residente ang pagkamatay ng mga biktima sa kalapit na factory ng beetroot dahil inihaluan nila ng mga ito sa alkohol ang nasabing produkto. Samantala patuloy na inimbestiga ng mga otoridad ang insidente. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nasungit naman ng Filipina swimmer na si Micaela Jasmine Mosde ang bronze medal. Congratulations muna ha sa 13 ASEAN School Games na idinao sa Da Nang, Vietnam. Pumangatlo si Mosde sa girls 100-meter butterfly event matapos makapagtala ng 4.73 seconds. Dahil dito, pasok na ang nasabing Pinay swimmer sa 8 swimmer finals kung saan makakasagupa niya mga pambato ng Thailand, Indonesia, Vietnam at Malaysia. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Last na lang po ito, last but not the least. Itinanggi po ng Miss Universe Philippines 2020 at kapuso actress Rabia Mateo ang ibinabatong alegasyon ng mga netizens na nagdemand siya at ang kanyang nobyong si Jerry Gonzalez ng VIP treatment. What? Sa concert ng Korean pop star na si IU. Ito ay matapos kumalat sa pamagitan ng isang blind item na mayroong magjowang aktor at beauty queen na bigla na lamang pumasok sa concert ni IU kahit wala pong ticket at hindi Pwede naman po yun? nagbayad. Hindi naman yata pwede kayo talaga. At kanya pong nilinaw ni Rabia na hindi po totoo ang nasabi pong issue. Alright? Naku,
kayo talaga, inintrigay nyo pa. Malay nyo naman. May pambayad naman sila May siguro. pambayad naman siguro. Oo. Alright, tayo po ay pansamantalang po nagpapaalam sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at LU23. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po muli ang inyong lingkod, Judith Estrada Larry. At Drew Nasino nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na Usapang Tol kasama sina Senator Francis Tol Tolentino. At si Miss Cecil Villarosa. Yan. At syempre, pagsabit naman po ng alas 7 ng umaga, panibang bugso ng balitaan kasama, of course, si John Ibanez sa Sada Balita. Bye-bye. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.